Praise the Lord. Salamat sa manindot na minsay sa pulong sa awit. Hold on to me and lead me, Lord. No? Lead me, Lord. So, may buntag sa tanan. Maayo ba ang buntag sa tanan? Amen. So, first, I would like to use this time, this opportunity nga on behalf Brother Maiko and Sister Joy nga kami mapasalamaton nga tungod kay nalampos na sad namo ang usa ka semester sa Cebu Bible Seminary nga ana kami din sa Peace Valley Church ga serve sa Ginoo. So wala nakabalo, Brother Maiko and Sister Joy, we are from Cebu Bible Seminary, and with my colleagues Brother Nathaniel and Brother Christian and Sister Rhea na mga seminaryan. So, salamat Peace Valley Church sa mainit nga pagsuporta diri sa matag usa ka namo. So walay pagdugay-dugay, tuguti ko sa pag-share kaninyo sa usa ka story. Story ni siya sa usa ka wealthy businessman, usa ka negosyante nga tao, no? Nasay kanang kostumbre sa iyang kaugalingon nga every time nga mag-birthday ang papa, dapat aduna siya'y gift na ihatag. So sa iyang kadato, sa iyang permi niya lang ginahimo ang paghatag o regalo sa iyang papa, nahutdan na siya kay idea ba? So he traveled the world. Nagto siya basinasan na lugar. And then one time, nakita niya ning usa ka langgam. Usa ka langgam nga mostoryag 5 ka lingwahe. Mostoryag 5 ka lingwahe ug mukanta pa jud goodness of God samtang nag-isa ang usa ka tiil. Di ba talentado kaning langgaman ni? Mostoryag 5 ka lingwahe, mukanta samtang nagtindog, nag-isa ang usa ka tiil. And kung siyempre tungod sa katalentado ng langgama, ang presyo ng langgama nagkantidad lamang og 1 milyon ka peso. 1 milyon, pero apan kining tawhana sa walay pagdaduha iyang gipalit. Iyang gipalit kining langgama og iyang nagpa schedule din siya delivery nga maabot katong langgam sakto sa birthday sa iyang papa. And then one time naabot na ang delivery. Birthday na siyang papa ug na-receive na ang langgam. Gipangutana yang papa, "Pa, kamusta ang langgam?" Tubag ang amahan, "Son, tell me, where did you found this bird?" Lami kaayo. The question is, what do you do with the gifts that have been given to you? What do you do with the gifts that have given to you? The topic that I would like to share to you entitled, The Sacred Rhythm of Faithful Stewardship, taken from the book of 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Kung naamo sa Bible study, mausad ni ang ilang foundation text. So, perminan ako nagmasulti nga every time nga mag-message ko diri ang Bible study, pariha jud. Kung inyong i-recall lang video sa YouTube, kung makita ninyo nga every time nga mag-speak ko diri ang Bible study o ang topic sa Bible study ko akong message, pariho. Murag gikuan sa Ginoo ba nga gamay laman ang Bible study, ako lang isumpay ang topic sa Bible study karon. Na maragi kon ba nga gusto ipabot sa Ginoo nga wala man ta sa Bible study ganiya, gamay man lang nabot ganiya, pero karon kabuntagon akong gi-continue lamang kung topic nila sa Bible study ganiya buntag. So 1 Corinthians chapter 4 verses 1 to 2 it says, "This then is how you ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed." Verse 2, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Let us pray.
Gracious Father in heaven, God, we are so thankful for this day. Thank you, God, for the guidance. Thank you, God, for another day, another life, another opportunity to worship you, to glorify your name, O God. Thank you, God, for our safety, Ginoo, sa mong pag-travel, payon sa mong balay alampuanan, Ginoo, nga ikaw nag-safety sa matag usa, Ginoo, nga safe and sound kami nakaabot diri, Lord God. And Lord, karon Ginoo, sa pagpamati sa mga pulong, itugot, Ginoo, nga ikaw maghatag og langit nung kaalam, pagsabot, Ginoo, sa magapulong among pag-sharean karon, Ginoo. Lord God, forgive us, Ginoo, sa mong kaispanan nga na buhat sa matag adlaw, Lord God. And Lord, we are nothing without you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, stewardship. If you have been a Christ follower for a minute, you have heard the word stewardship. So, pila na ka-Sunday ang niagi karon? I think ika-third Sunday na ko nga mo message. So, nakadungog na ta, what is stewardship? In Webster, stewardship, the careful and responsible management of something entrusted to one's care. The word steward actually comes from the two root word. First, stig and weird. Stig means whole or household, and weird means ward or keep. So in other words, steward, a keeper of the household, or a servant. Or a servant. In biblical terms, in the church, there is this long-standing trifecta of stewardship. Tulo ka butang, let's say, tulo ka ti nga permanent sila magkuyog when we talk about stewardship. Unang nga ti nga gusto na akong ipaabot sa matagusa is kining time. Stewardship, pinilayan, versus first T is time. Your time is really not yours. Why? Because your body belongs to God. Your time is really not yours because your body belongs to Christ. In 1 Corinthians chapter 6, verse 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Nagingon diya, you are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. He brought us with the blood of Jesus. He bought us with the blood of Jesus. So don't think that your kining time manggod nga atong ana-ana to karon, kanus ta makaingon nga alas 10:37 na. Kung buhi pa ka. No? Kung napakay kinabuhi, kung naginhawa pa ka, makabaluta kung unsang orasa karon. Makabaluta kung unsang orasa kung kita adunay kinabuhi pa lamang. So, dili na tuhunaw naon nga ang oras nga naa nato karon is atoa lamang. Because we know that our body belongs to Christ. So, daghang mga higayon nga samot nag Sunday nga mayngon silang galingon, Brad, naghana sad na og labanon, Brad, wa jud koy oras para masimba. Para nato valid ba siya na reason? Nga reason out nato nga daghan patagbulaton na sa adlaw sa ting simba, sa adlaw sa ipagpahulay, sa adlaw sa rest nato nga Brad or pastor, di sa ko kasimba pas kay napaman ko'y trabaho unon nga tiwasunon. Pakyaw mo gudo. Di siya pwedeng di siya pwedeng ma-skipan og pila lang ka oras. So ang higayon lamang nga gihatag sa ang gipangayo sa Ginoo every Sunday more or less kung mag-start ta 9, 10, 11, 12, 3 hours. 3 hours lamang, no? 9, 10, 11, 4. Actually mag-start man 9, 10, 11, 12. Tulo ka oras. Pero ato pa yung daginoton para lang sa atong kagalingon nga ang atong hunaw-naon nga kining oras nga naa nato is dili gini atoa. So remember that your time belongs
to God. No? Usa ka saying ba? Time spent with God is never wasted. Time spent alone with God is never wasted. No, ayaw hunaw na karon i-research sa nimong hunaw na karon naapa mo ko negosyo nga giapas ron. Napa koy kanang meeting nga dapat absunon karong alas 11:30. Dapat alas 11:30 mahuman na ni. Mulakat na ko dayon, di na ako malaman no sa sikataw basta ay sa akong kaigsunan, rekta lang ko lakat, rekta lang ko gawas. So, spend time to God and it is never be wasted. No? Ang ikaduha nga ti, murag kuan pa mako, 10 minutes pa mako na diri sa tubangan. Ikaduha nga ti, your talent. Talent or, kini, pareha naman siya, talent or abilities. Talent or abilities are gift from God. James chapter 1, in James chapter 1, verse 17, every good and perfect gift is from above. Dili ni ato, dili lang ni nato ba, dili lang ni nga, yes, na yung mga skills nga atong ma-develop throughout sa atong sa atong pag-practice, sa atong pagpaningkamot, pero atong hunaw-hunaw nga tanang, every good and perfect gift is from above. Gikan kini sa itaas, no? I forgot the name, but he quoted this, I have a talent on loan from God. Nalimot ko sa yang sa book ato, basta nisulti siya nga, I have a talent on loan from God. Hinulam sa Ginoo. This is so true, no? Si Sister Gian man ang nag-lead diri sa worship nato doon. So Sister Gian ang gamiton. So si Sister Gian, no, as amazing as she would sing and leading worship, no, that talent is not her own. Kanang talent kaya gigamit Brad Maiko, Brad Al sa pagtugtog sa gitara, sa pag-drums, dili na ilaha. It's from God. So every time or every man or every person nga naadiri karon, I know sa inyong kabalo mo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong kasing-kasing, nga doon na may talent tagsa-tagsa kaninyo. So ayaw babagi nga tungod sa maulaw ka, dili nimo i-share ang talent nga naa kanimo. No? Talent sa pagkanta, talent sa paggitara, even talent sa pagtudlo sa mga bata. No? Talent na tanang ministry. Dili tanan makakanta, dili tanan makagitara, pero nasa ubang talent nimo nga kabalo ka sa computer. So, hiring ang multimedia. Kinsay Jack Rabbit daw. So, kung gusto ka computer, kung expert ka sa computer, pwede ka sa multimedia. Kung ganahan kay ka sa mga bata, pwede ka sa mga bata. Kung ganahan kay sa sports, pwede ka sa sports. No, tagsa-tagsa ka nato nay talent or nay abilities. Kung ganahan kay ka manglimpyo, di ka ganang hugaw, pwede ka manglimpyo. No, tagsa-tagsa ka nato adunay abilities o adunay talent. So dapat kanang kon ba? Dapat dili na to bitaw dili na to babagan ang plano sa Ginoo sa matag usa. No, sa time nga naata dapat diri sa church, sa time nga natay dapat pagabuhaton, adunay mga oras nga igahin para sa Ginoo. Adunay mga talento, adunay mga abilidad nga tagsa-tagsa kanato nga maulaw tayo i-show diri sa church, no? Gusto lang ako ipaabot sa matag usa nga gamiton nato kung unsa ang kanang piyal sa Ginoo dira kanimo. Gamiton nimo kung unsa ang gipiyal sa Ginoo diha kanimo. Siguro para nimo kabalo ka mo tindog diri sa tubangan. Nganong kabalo ka mo tindog? Kay dili tanan makatindog diri sa tubangan. Amen ba?
dili tanan na ay kusog nga motindog sa atubangan ug motubang ani mga tawhana. Mga kaigsuunan nga syempre kung ana sila kung kinsa daw tong nakakuha naman sa kon ba sa CBS, share lang ako. Kung kinsa daw tong mo tindog diri sa tubangan, unsa ba ko? Siya ko nang pinakagwapo. So kung ganahan mo makakita gwapa o ganahan mo tawagong gwapo o gwapa, tindog mo diri sa tubangan. Joke ra bitaw. Sige, pabadayon ta. So, whatever ability God gave you, it is not for your own use only. Whatever ability that God gave you, it is not your own use only. You steward what God gave you for His glory. Ano ang gingon nga gamita ang gipiyal sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Gamita og ayaw kaulaw igsoon. No? Og ikatulo ngati. Ikatulo kining treasure. Treasure or other blessing. Although ang kon ko diri is time, abilities and blessing. Pero gusto lang akong dali ninyo ma-recall sa inyong hona kung unsa tong mga gipiyal sa Ginoo diri kanato. Ako na siyang giusab og time, talent ug treasure. Do pareho lang sila. Ang time, ang blessing ug ang treasure, and ang talent ug abilities. Pareho lang sila. Your blessing or treasure are gifts also from God. In Deuteronomy chapter 8 verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. To produce wealth. God knows that money is the number one competitor for your heart. Nabalo ang Ginoo na, no? Pero nganong aduna may mga butang sama sa treasure ba? When we say treasure, ang unang pinakakuan nato sa tong una jud is money. Kwarta jud, no? Nakay siguro dato ka karon ang imong hunahuna nganong daghang kag kwarta tungod sa imong pagpaningkamot. Nganong naabot ka sa ana nga posisyon tungod kay imong gihaguan. Wala na siya naabot sa imong kinabuhi, and kung pang natulog lang ka, ganahan ka mahimong manager, ugma, pagka-ugma na nadayon, dili na siya mao. Gawas lang daw kung nakay bakir. Mo man lang na permi. Kung ganahan ka ng instant, dapat nakay bakir. So, treasure or kanang money or kanang say tawag laing term sa treasure kana or bahandi or position nga imong nakaron ba, no? Imong hunahuna-on nga usbon imong hunahuna nga ang una kay naangkon na nimo tungod sa imong pagpaningkamot. Pero dapat ang imong hunahuna-on naangkon na nimo tungod ang Ginoo naghatag kanimo kusog. Yes, it is true nga mabot ka sa point sa imong life nga nakuha na nimo imong gusto sa kinabuhi. Pero dapat dili na to hunahuna-on nga kining tanan akong gihaguan, kining tanan akong gipulawan, kining tanan akong gi-google akong oras nga makuha na ako ng butanga, apan atong hunahuna-on nga aduna tay Ginoo. Adunay Ginoo nga naghatag ug nagpiyal lamang diha kanimo. So use your time, your talent, and your treasure to glorify God. Gamita kining tulo kabutang. So you honor God who gave it to you by giving some of it back to Him and His work in the local church. So let's say treasure, no? Kanang atong gamiton ang atong say money or bahandi atong treasure to glorify God, no? Say kanang kung unsay angay tabangunon, kung unsay angay trabahoon, no, diri sa church, no? Dili man lang ni siya, it's about dili na siya ingon kay
worship, inog ka Sunday, inog ka kuan, wala na. Kung tagsa-tagsa ka nato na time sa Ginoo nga mo diri sa church, na ability nga unsay matabang sa church, no, kung unsay ka nang naiplan ang church, then ikaw kana kay abilities, na kay talent inana atong ipahulam or atong ibalik sa Ginoo. Na kay talent nga sama tong maghimo ginana. Project na sa church. Pero I know dili tanan kabalo mo welding, dili tanan kabalo mo set up o ginana, dili tanan kabalo mo plano, pero I know tanan kabalo mo timpla og juice. Kabalo mo palit og snacks. No? Kana mga butang imo nang gibuhat to honor God. No? Dili para sa tao pero para sa Ginoo. Mga gagmay nga butang nga gipiyal diri sa tuwa atong gamiton to honor God. Amen ba? Amen. Unsa nga to nga tulo kati? Una, time, talent, and treasure. So hinaot nga kaigsunan nga ato nang hinumduman nga kining mga butang kining tulo ka, although daghan nga mga butang nga gipiyal diri sa ato sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, pero kining tulo ka di hinaot mutatak sa inyong tagsa-tagsa kauna-una ug kasing-kasing aduna tay time, aduna tay talent, aduna tay treasure, dapat itabang or dapat atong buhaton or ibalik nato sa Ginoo para sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. So, to end my message, kay naminaw man mo, ako na siya sang i-end. As a steward of Christ, how you handle your time, your talent, and your treasure. As we reflect on the principle of time, talent, and treasure, let us remember that each of these gifts is entrusted to us by God. Kanang tulo. May we use our time wisely, cultivate and share our talents for the benefits of others, and steward our treasures with generosity and integrity. By embracing these principles and living them out in our daily lives, we can honor God, bless others, and fulfill our purpose as faithful stewards of His blessings. Let us strive to make the most of the time, talent, and treasures we have been given, knowing that our faithful steward will bring glory to God and bear fruit that lasts for eternity. Sa mga usab, may buntag ug daghang salamat ug to God be the glory.